Okay, mayong gabi gid sa tanan, kag sa liwat to. Pasalamat kita sa Ginoo. Today it's Friday, kag balik kita sa aton nga ginahimo subong mo nga aton nga pag Bible study. Rightly dividing the word of truth, dispensational Bible study. Kag welcome gid sa Iloilo Dispensation of Grace Bible Church, kag ang aton nga meeting place or aton nga lugar nga ginatipunan no ara dira sa 7th Street sa Balantang Haro, no. Kag lapit lang na, hapos lang pitaon if you want to join sa amon nga pagtuon sa pulong sang Ginoo. Kag pila na ka Sunday ka Friday night, no, ang aton nga topic is about sa Revelation, the book of Revelation. Labang lagi sa Revelation chapter 1 to 3 nga ini gina-claim sang mga denomination. Magsiling gani kita denomination, amo silang mga tanan nga mga denomination like Baptist, Pentecostal, Katoliko, or iban pa dira, no, mga Seventh-day Adventist, Jehovah's Witnesses, and other groups, no, na tudlo kuno sa pulong sang Ginoo. But mauturan, tandaan ti kini, if we do not rightly divide sang pulong sang Ginoo, sang Bible, so it will end up gid lang sa dako nga confusion, because aton akuon nga ang tanan nga ginahambal sa Bible para sa aton. Sa kamatuoran gid lang mga kauturan, no, ang mga abyan sa sining gabi, ang tanan nga nasulat sa Bible, it is the word of truth. Pulong ina sang Dios, apang hindi tanan nga nasulat sa Bible para sa imo or for your instruction. Hindi tanan nga sulat sa Bible, hindi instruction para sa imo, para imo tumanon sa sining dispensation of grace. But silingon sila maturan, kung aton i-rightly divide ang pulong sang Ginoo, may ara sang masiling naton mga pulong dira nga kamaturan para sa obedience sang Israel, kag may mga kamatuoran dira, no, nga para sa obedience naton sa sining dispensation of grace. Kag amoy na mga turan ang Romans 2:5, amoy na ang mystery program, no, dispensation of grace nga gin-reveal ni Jesus Christ sa kay Apostol Paul. So ang aton apostol sa sining nga dispensation of grace is no other than ang aton apostol nga amo si Paul, kay sa iya gin-reveal ang mga instruction nga aton tumanon sa sining dispensation of grace. Ang kasubok gid subong sa mga kasimbahanan, sa mga denomination, no, kay tanan sa Bible i-apply nila sa ilang mga members. Natawag tithing para lang na sa Israel, no, i-apply nila sa ilang members subong, nga members ang body ni Christ. Okay? So, first fruit, ila ihampak sa mga members nila. No? Patago nila first fruit, nga ina nga mga command para lamang sa Israel, hindi para sa believers sa sining dispensation of grace. Okay? Ano pagid? Mga mission offering, tanan-tanan na lang gid mauturan. That is why kaluluoy man ang mga members, no? Ang iba niya mga pastors, kadlagko na sang ila mga balay, ila property, no? Ila mga salakyan kadamo na, no? Ila kwarta sa bangko damo na, pero mga members ahay nga nagapangabudlay, ang iban hindi ka bakal chinilas, ang iban halin pagsimba nagatsinilas, sa subong nagatsinilas lang gyapon, kay tungod nga nadala, no, sang sala nga pagtudlo nga ang tithing subong first fruit, ano pagit dira ang klase sang giving, no, para sa believers sa sining dispensation of grace. Apang mga uturan, tandaan gid naton ang giving sa sining nga panahon, ara lang maturan sa 2 Corinthians chapter I think chapter 9 verse 7, it is only grace giving. Okay? So, another masiling naton nga sala nga pagtudlo, ang ginatudlo sa aton sa mga kasimbahanan,
sa subong nga panahon, mga kauturan, is that nga ang Book of Revelation, especially ang chapter 1, chapter 2, chapter 3, ang 7 churches nga na-mention dira is history kuno inasang church halin sa una hasta subong. Mauturan ang balutak mo. Amoy ang resulta sa pagtuon or mga pagtudlo nga nakuha lang naton sa Bible school. Apang wala gid naton gintun-an sang matuod. Okay? Man mauturan sa tuod gid lang kung mag-Bible school ikaw sa seminary or sa Bible school sang Baptist, ang imo matun-an Baptist doctrine, hindi biblical doctrine. Amo na yang mind sang mga theologian sang Baptist. Kung mag-eskwela naman ikaw sa Bible school sa mga Pentecostal, di ang itudlo nila sa imo doctrine sa mga Pentecostal, which is sa karon nga panahon hindi naman biblical. Okay? Kaya nga aari na kita sa dispensation of grace. Okay? So, mga kauturan, kung mag-eskwela ikaw sa Bible school sa Seventh-day Adventist, so ang matunan mo, doctrine sang Sabatista. Kung mag-eskwela ikaw sa Bible school sa mga Saksi ni Jehovah or sa mga, di na mo itudlo sa imo, doctrine sang Saksi ni Jehovah, ni Jehovah. Kung mag-seminary ikaw sa pagkapari, ay itudlo sa imo, doctrine sa Katoliko. Whereas, kung magtuon ikaw sa Bible, rightly dividing the word of truth, then mauturan ang matunan nimo is ang biblical truth doctrine nga ragid sa Biblia. Okay? So subong nga gabi padayon kita maturan ka siguro mga 2 Fridays na nga natun-an naton about sa sining nga books ng Revelation. Kaga ato nakita may mga evidences kita ginpakita nga ini hindi ginsulat para sa body ni Christ. No? Kita, amo ni sao, kita nga mga nagtuo nga si Kristo napatay, bayad sang aton sala, ginlubong kag nabanhaw sa ikatatlo kadlaw. Amo ina ang matutuod nga mga believers nga naluwas sa sining dispensation of grace. Kung ang imo kaluwasan nagbaton ikaw sa kay Kristo sa imo kasing-kasing, why ina sang kamatuoran nga aman, why ina sang verse nga naghambal diri sa Biblia nga kung batunon mo si Kristo maluwas ka, why gid manguturan. Okay? Why man sang verse nga nagasiling nga kung maglakat ka forward dito sa aisle kag magluhod dito sa altar sa tubangan sang pastor, maluwas ka, why man mo sina? That is sala nga pagtudlo na nag-mislead sa madamo nga mga katawhan nga subong masambal naton nagapungko sa mga kasimbahanan apang wala gali sang kaluwasan. Apang nagapati lang sila nga luwas sila. Ba't pagkaturan, bisan ano mo kapati, kay hindi inaamo ang pamaagi sang Dios nga ginhatag sa sining dispensation of grace, bisan ano mo kapati nga luwas ka, hindi ka gidluwas. Kaya ang pamagi sang Diyos sa sining dispensasyon sang grasya para ikaw maluwas, amugid lamang ang ginreveal niya kay Apostol Paul, ang apostol sang sining dispensation of grace, nga siling niya dira sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4, nga kung sino ang magtuo nga si Kristo Hesus napatay, bayad sang atong sala, ginlubong kang nabanhaw sa ikatatlo kadlaw, niyan ang tao nga nagtuo sina nakaangkon sang kapatawaran, sang kaluwasan sang iya kalab. Okay? Gani mauturan, please, no? I am appealing to you, friends, or mga friends nga dira sa ginhalinan ko nga denomination, pasensya gid to tell you na kung ang gintudlo sa aton sa mga pastors naton nga kaluwasan sa una, why kita kaluwasan dito? Yang ilaging tudlo, John 3:16, John 1:12, which is only for the Jewish people sadtong pagkatao ni Kristo na nag-abot para ihatag tani sa ila ang kingdom
naging promise sa ila. Okay. So, let's go to our study, no? Please have your Bibles. Revelation chapter 2 verse 18. So ang Ephesus kag ang Smyrna, no? Church of Ephesus kag ang church ng Smyrna, ato na natunan, di ba? Ato na natunan sa mga nagligad nga Friday. Pagsubong mga turan, ari kita sa church sang Thyatira kag sang church sang duha ka church ang atong kuan man subong mga turan, no? Thyatira kag ang church sang Sardis. Okay? Amo ining mga churches kag kung pagatunan subong kag subong nga gabi ang atong makita actually amo ini mga utoran evidence or scriptural evidence that the book of Revelation is written to the Jews. Okay? Scriptural evidence that the book of Revelation is only written to the Jews or written to the Jews. Okay? But before that, mga turan, before we dive in sa atong nga lessons sa sining nga gabi, no? Let us pray. Join me in prayer as we open sa atong Bible study, rightly dividing the word of truth sa sining nga gabi. Amay nga balaan, Ginoo, nako amon pagpasalamat, Ginoo, nga taliwas sa amon pagka unfaithful dira sa imo, apang salamat sinang grasya imo ginhatag sa amon sa sining dispensation of grace na sa diin kami nga makasasala nakaangkon sang kaluwasan tungod sinang ginhimo ni Kristo Jesus dito sa cross sa Kalbaryo, pinagi sa paghatag sa iya kabuhi bayad sa amon sala, paglubong at pagkabanaw sa katatlo ka adlaw for our justification. Ama, hindi namon may balaan ang mga tinaga kung paano ka namon pasalamatan apang Ginoo amon pangamuyo bilang mga ambassadors, ministers of reconciliation sa sining nga gabi, samtang kami magatuon, Ginoo Lord, amon pagpanguyo akong tani kung may ara online, mga friends, na hindi pagid nakaintindi kung paano ang kaluwasan, kabay ini nga Bible study, mangin kasanagan sa inyong nauhuna, kag makalabot sa Ginoo sa pag-intindi sa kaluwasan, kag himo ni Kristo Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. Igsapon mga abyan, mga denominations nga mga friends ihan online, ay mga kaupod namon sa una sa denomination sa Baptist. Lord, akong pangamuyo na mislead kami sa madugay nga panahon, believing na ining book of Revelation, especially chapter 1, chapter 2, and verse 3, ang mga churches mentioned, 7 churches. Sa sini, napapati kami nga ini history sang church, sang body ni Christ. Halin sang una hasta subong nga panahon, hasta sa rapture. Apang Ginoo, salamat sang pagtuon sang pulong sang Ginoo. Ay mo instruct ay Apostol Paul pakadto sa amon that we have to rightly divide the word of truth agud amon maintindihan ini mga pulong. Salamat sila kasanagan kag inang pangamuyo ko nga maintindihan man sa amon mga uturan nara sa mga denomination. We pray in Jesus' name. Amen. So mga uturan, by the way, the book of Revelation, kung madali kita masanagan, no, sa mga kauturan nga kabalo na mag-rightly divide, hindi ni may budlay intindihon ang aton Bible study sa sining nga gabi. Apang mga kauturan, no, sa mga kabalo akong sa mga hindi pa kabalo mag-rightly divide, daw mabudlay, kag basi ma-confuse apang mga kauturan, tandaan ta gini
nga lain iban ang Israel kag iban ang body ni Christ. Lain ang prophecy kag lain ang mystery. Kag kita tandaan naton nga ari kita iya sa mystery program, ari kita iya sa body ni Christ, kag ang Israel is separate entity, lain na sila iya mauturan, lain ang program sa ila, kag ang program sa ila gintawag nga prophecy. Okay. So isa sa palatandaan nga ang Book of Revelation is written to the Jews only, mauturan, is because of this verse. Let us go back to Revelation chapter 1 verse 6. Revelation chapter 1 verse 6. And hath made us kings and priests unto God and His Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. So, this book, actually, mauturan, is written to people, para sa mga tao, nga ginhimo sang Diyos, kings and priests unto God His Father. Okay. So, para maintindihan naton nga inigalig sulat sa mga audio, let us examine sa sining nga verse. Kay inigalig nga book ginsulat para sa mga ginhimo nga mga hari kag mga priest. Dito sa Dios mga turan. Okay? So, sino bala ining mga tao, group of people na ginhimo priests and kings, mga turan. Okay? So, this verse is similar statement sa Revelation chapter 5 verse 10. Okay? So, Revelation chapter 5 verse 10, sila nga dire. And has made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. So, ini nga mga tao, mga turan, will reign on the earth, or maghahari sa sining kalibutan, sa sining earth, mga turan. Okay? Kag mangin priest sila sang Dios. So, another similar statement, mga turan, na mabasa natin is Revelation chapter 20, verse 6. So, ini nga mga verses, mga turan, nag-refer lamang sa isa ka grupo sang tawo. Okay? So aton tan-awon mga turan kung sino ina sila nga grupo sang tawo. Revelation chapter 20 verse 6. Sino nga dire? Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. On such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. So, ini nga group of people nga pagahimuon mga priests kag mga hari sang Dios, mauturan, nga magahari sining kalibutan, mauturan, no? Magahari sila for 1,000 years together with Christ sa sining nga kalibutan. Ini gidya nga earth. Ini nga earth, mauturan. So, sino ining mga tao nga ginpromisahan sina sang Ginoo? Kay man mauturan, amo niyo, kung hindi kita maka-rightly kabalo mag-rightly divide, no? Parehas ang ginatudlo sa mga denomination, aton ini ako nga kita ining mga priest, no? Di ba kabati ka mo mga pastors gawali, royal priesthood, peculiar people, sa 1 Peter chapter 2 verse 5. Apa mauturan, hindi ina kita ang ginahambalan dira. It is only written to a group of people called the Jewish people or the Israelites. Sila lang inang ginatawag nga priests and kings na mag-reign together with Christ for 1,000 years in this earth, mga turan.
sila ina. So let us examine further mauturan kung di ni naging promise sa ila. Okay? Kagtandaan tayo niya, hindi kita ang body ni Christ, ang naluwas sa sining dispensation of grace sa aton panahon, way ta dilabot iya iniya sa Maudio. San o inigin promise sa ila. Exodus chapter 19 verse 6. Exodus chapter 19. Way ta dilabot hindi nyo gipakakuon nga kamo ni. Upod gamo to paghambal ni sang Ginoo sa Exodus. Exodus chapter 19 verse 6. Okay? Sino yung dire? Sa Israel, samtang ang Israel, ang Jewish people, mauturan, bago pala, mga 3 months pa lang, nagwa sila sa Egypt, kag-ara sila subong sa Mount Sinai, mauturan. So, siling sang Diyos sa ila, Exodus chapter 19, verse 6, and ye shall be unto me a kingdom of priests. So, sino ko nung ginhambalan nga maging kingdom of priests? Ang mga Hudiyo, mauturan. Tandaan tagin ni hintil ikaw, Gentile kita ya, hindi kita Hudiyo. Pag siling gani nga Jew, kaliwat ato ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moses, ni David, amo nang gintawag ng mga Hudiyo, kita iya mga Gentile. Meaning, paghambal sang Ginoo that I will make you a kingdom of priests, it was only promised to the Jewish people. If you are a Gentile, you are outside from these promises of God, mga turan. Why kaya labot? Okay? So, meaning, ang ginhambalan diri mga turan, nga ginhambal sa Revelation, nga himuon sila kingdom of priests, mga turan, gitawag dito nga kings and priests, ang mga Hudiyo, the chosen people. Okay? So, Isaiah chapter 6 verse 6. Isaiah chapter 6 verse 6. Sila dire mga turan. Then flew one of the seraphims chapter 5. Then said, at Sikaraya 8:22. Sorry, Sikaraya 8:22. Sikaraya 8:22. Sinabi, yea, many people and strong nations shall come to seek the Lord of hosts in Jerusalem to pray before the Lord. Thus saith the Lord, thus saith the Lord of hosts, in those days it shall come to pass that the men shall take hold out of all languages of the nations, even shall take hold of the skirt of him that is a Jew, saying, we will go with you, for we have heard that God is with you. Mga turan, listen to this. This is all about the glory of the Jewish people by the time sang pag-reign nila upod kay Jesus Christ for 1,000 years, that the Gentiles people, mga halos magakapyot sa skirt nila because kabalo sila. They were reigning sa sina nga time. They are reigning after sang tribulation period for 1,000 years. They are reigning with Christ. So, mga turan, amo inang ginahambal diri sa sining verse. Sila inang ginahambal dira nga mga priests kag mga kings. Nga ginahambal dira sa Revelation, mga turan. So meaning the book of Revelation,
is written to the people, to a group of people who will become priests and kings sa 1,000 years nga reign ni Jesus Christ. So, sino ina nga mga tao nga ginpromisahan nga mangin priests and kings paghari ni Jesus Christ? The Jewish people, mga turan. Hindi kita nga Gentiles. Mga turan, listen to this. When you read Paul's epistles from Romans to Philemon, ang mabasa mo dira is contrast. Never nga mabasa naton sa aton apostol sa iya sinulatan, Romans to Philemon, nga kita, members of the body of Christ, saved by believing the gospel of the grace of God, in this dispensation of grace, nga gintawag kita kings and priests, mga kauturan. Why kita ginatawag kings and priests? Nga man, mga kauturan, because we are member of the body of Christ. We are not destined to reign with Christ for 1,000 years in this earth, mga kauturan. We are not destined to become priests, mga kauturan, sa pag-reign ni Christ sa sining kalibutan. Ngaman, we are, mga kauturan, actually destined, mga kauturan, to live in heaven. Dito yung aton destinasyon sa langit. Kita yung mag-occupy sa langit after na si Satan will be cast down on earth, mga kauturan, sa Revelation chapter 12. Okay? So, mga kauturan ng tabla, Apostol Paul, nga kasiguro kita, nga ini nga book, ginsulat para sa mga Hudiyo, hindi sa body ni Christ, kaya nga man, si Apostol Paul never mentioned na kita mangin priests kag kings. Apa, mga kauturan, listen to this, mga kauturan. Even Peter, sa iya sinulatan, mga kauturan, who is Peter? Apostol to the Jewish people. Isa sa mga apostol to the 12 tribes of Israel. Listen to this, mga turan. Sa 1 Peter chapter 2, verse 5. 1 Peter chapter 2, verse 5. Ni Peter, ye also, referring to the Jewish people, ang tawag ito na, nga makisiling kita nga si Peter ang ginasulatan niya mga Hudiyo lang. Oh, listen to this, ha. Verse 1. 1 Peter chapter 1, verse 1. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Mga turan, baloka. Why na sang iban nga grupo sang tawo nga ginatawag scattered people? Why? Because only Jewish people, mga turan, ang gintawag nga nag-scatter. Because ang Jewish people, mayara sila lugar, kag duta, nation, nga ginhatag sa ila sang Diyos. Amoy na ang land of promise, land of Canaan, mga turan. By the time nga guwa sila sang Canaan, tawag sila sa ila, scattered abroad. But we Gentiles, hindi kita ya pwede mag-scatter abroad. Nga man, tanan niya nga duta outside sang Canaan, sang Israel, mga turan, iyan na sang Gentiles. Pwede ka na mag-istar nga Gentiles. That is why, mga turan, kita ya nga Gentiles, why kita ya never nga nag-scatter kita abroad. Because, ara kita ya, bisan di tayo magkadto nga lugar, basta hindi lang Israel, lugar na iya para sa Gentiles. Okay? So, meaning, mga turan, Peter was addressing to the Jewish people that scattered around the world or sa mga places. Again, mention niya sa chapter 1, verse 1, kag ini nga mga Hudiyo, among igin sulatan. Kag siling niya, in chapter 2, verse 5, ye also as lively stones
are built up a spiritual house and holy priesthood. Ano kuno ang Jewish people? Holy priesthood. To offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Another verse, mga turan. 1 Peter chapter 2 verse 9. And I read, "But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light." So, who was this group of people that Peter was writing to? The Jewish people. Meaning, mga uturan, the book of Revelation was written to the Jewish people. Okay? Another proof, mga uturan, there is a chapter 2, verse 18 of the book of Revelation, ang iya letter dito sa church sa Thyatira. Okay? Sino nga diri? And unto the angel of the church of Thyatira write, "This thing saith the Son of God, who hath his eyes like unto a flame of fire, and his feet are like the fine brass." So, mga turan, ang sulat na ginapasulat ni Kristo, ni Jesus Christ, sa kay John the Beloved, address sa mga Hudiyo nga adto didto, mga turan, sa Thyatira, sa sini nga times ang tribulation period. Makita naton ang introduction, mga turan. "This thing saith the Son of God, who hath his eyes like unto flame of fire, and his feet are like fine brass." Mga turan, aton makita nga si Kristo gin-introduce niya ang iya kaugalingon dire, mga turan, as the Son of God, who hath his eyes like a flame of fire, and his feet are like the brass. So, mga turan, ano pala ining image ray, no? Ining image nga gusto ipaabot ni Kristo sa sininga grupo sa mga katawhan. Then makita nato, mga turan, nga ini nga grupo sa mga katawhan, the same nga grupo nga gintawag mga Hudiyo or Jewish people, kag hindi ini body ni Christ. Okay, mga turan, Daniel chapter 10 verse 6. Daniel chapter 10 verse 6. Sili nga dire, "His body also was like the beryl, and his face as the appearance of lightning, and his eyes as lamps of fire, and his arms and his feet like in color of polished brass, and the voice of his words like the voice of a multitude." Mga turan, ini nga verse nagapakita nga ang the way nga ginpakilala ni Kristo ang iya kaugalingon diri, mga turan, sa church sa Thyatira or sa mga Hudiyo nga adto sa Thyatira nga nag-scatter sa times ang tribulation period. Why nagalain, mga turan, kung paano siya gin-describe ni Daniel, mga turan, sa sininga chapter 10 verse 6. Ano ko na dire? Sininga sa Revelation, "Who hath his eyes like unto a flame of fire." Dire, mga uturan, sila dire, "His body also was like the beryl, and his face as the appearance of lightning, and his eyes as lamps of fire." So, mga uturan, "And his arms and his feet like in the color of polished brass." So, dire, mga uturan, sila dire, "And his feet are like the brass, the fine brass." Similar sa Daniel chapter 10 verse 6. Mga turan, ano ang gusto ipaabot ni Kristo sa church sang Thyatira sa sinanga time?
pinaagi sa sini nga image niya mga kauturan that was described sa Old Testament sa book sang Daniel. Okay. Listen to this mga kauturan. In Revelation chapter 1 verse 14, Revelation chapter 1 verse 14, ginhambal man dire, basahon ko mga kauturan, his head, ang ulo ni Kristo, his head and his hairs were like the wool, as white as snow, and his eyes were as flame of fire, and his feet like unto the fine brass, as if they burned in a furnace, and his voice as the sound of many waters. Mga kauturan, ano ba ang ambot silingon sang as wool? His hairs were white as wool, as white as snow. Mga kauturan, ini nga verse, naghahambal ini mga kauturan sang Ancient of Days. Meaning, Jesus Christ, the God of the Bible, the God, mga kauturan, nga naghahambal sa mga Hudiyo dito sa Thyatira, is also the God of ancient time, days of old. So mga kauturan, hindi nga mga verses, no, nagapakita. It's as read mga kauturan, Daniel chapter 7 verse 9. Daniel 7 verse 9. Sinidere. And I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure what? Like the pure wool. His throne was like the fiery flame, and his wells burning. So mga kauturan, ano gani ko, no? Ang pagkaputi sa buhok ni Kristo as wool, ha? Siguro maturan as wool, as white as snow, naga-describe ina sang iya presence, mga kauturan, even during sa ancient times. Meaning, Christ is also God of the ancient times. He was already there, mga kauturan. It describes of His being Alpha and Omega, the beginning and the ending, mga kauturan. It speaks of His being in time past and in the future, mga kauturan. It speaks of His being endless. So, mga kauturan, by writing this, mga kauturan, sa mga Jew nga nag-scatter dito sa Thyatira, ang message nga gusto ipalabot ni Kristo sa ila is that ako nga naghahambal sa inyo subong, ako man ini ang ginahambal sa mga propeta, ako man ining ginahambal sang pulong sang Old Testament sa Ancient of Times, ako man ina si Kristo nga mo ang Dios. Amoy na ang minsay ang gusto ipabot mo turan ni Kristo. And listen to this, mga turan. In verse 19, gin-describe ni Kristo ang ila ginahimo. Sino niya? I know thy works and charity and service and faith and thy patience and thy works, and the last to be more than the first. Notwithstanding, mga turan, listen to this. Never, mga turan, hindi nga mga pulong nga mabasa naton Ancient of Days was written in the Old Testament by the prophets. The message that Jesus Christ wanted to deliver to the church or scattered Jewish people sa Thyatira sa times and tribulation period is that siya man mismo ang ginahambal sa mga propeta. Ako, busiling ni Kristo, ako adtong ginahambal nila nga may fine brass nga feet, kag
flaming fire, voice as many waters. Ako ina ang ginahambal. Ha? Ako man ini, subong, ang naghambal sa inyo sa sining panahon sa tribulation period. Amo na message ba ito ran? But in verse 20, dire, notwithstanding, I have a few things against thee, because thou sufferest that woman, Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication, and to eat things sacrificed unto idols. And I gave her space to repent for her fornication, and she repented not. Okay? Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation. Mga turan, listen to this. I will ask you a question. Ang body bala ni Christ, members of the body of Christ, the church of this dispensation of grace, ginhambalan bala nga nakakumit sang sala ni Jezebel? Ano pala sala ni Jezebel? I-lead niya ang mga Jewish people to sin against God, mga turan, by believing other gods, by believing Baal. That is idolatry, that is adultery, mga turan, in the sight of God, na sila, mga turan, being gitawag nga bride of Christ, wife to Christ, to God, mga uturan, no? Na fornicate, pinagi sa pagtuo sa iban nga Diyos, mga uturan. Labaw na kay Baal. Dati siya, mga uturan, ini nga sin nga ilan na himo was only committed by the Jewish people. Meaning, mga uturan, this group of people naging padalaan ni Kristo sa sulat dito sa Thyatira through John the Beloved is not the body of Christ, but the remnant or the Jewish people that will scatter during the time of tribulation after the rapture of the body of Christ. Okay? And listen to this, mga turan. Because in verse 23, Christ Himself, mga turan, revealed to them who is He.